At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng updates sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso. Yusek, nakipagpulong po kayo sa local telcos natin kaugnay sa posibleng pag-ban sa online game na Roblox. Ano po yung detalye dito, Yusek? So, kung nakipagpulong tayo sa mga telcos natin at saka mga ISP providers natin, kasama ho ang ating NTC or National Telecommunications Commission sa pangunguna ho ni Com Ella Lopez at saka andun din si DepCom Andy. Siniguro naman sa atin ng mga telcos na pag ibaban natin itong kahit yung sa Roblox pero yung iba't mga platforms, effective ang magiging banning natin kasi hindi lang natin mababan yung mga websites nila o yung mga web-based applications nila, pati yung mga actual applications kahit na-download na nila, yung larong Roblox, pag binan natin ito, makakapaglaro sila ng base game pero hindi na sila makakapag-online. Wala yung online functions, ibig sabihin, hindi sila makakapunta sa store, hindi sila makakapag-usap doon sa mga kausap nila sa platform, at saka hindi sila makakalaro ng ibang games ng mga ginawa ng ibang developers. Okay. So Yusek, para lang po doon sa mga kababayan natin na hindi masyadong familiar dito sa Roblox, marahil hindi pa nila nakikita sa social media. Ano ba meron dito sa Roblox? Bakit natin ito ibaban? So, etong Roblox, on its core, talagang laro to. Parang Lego siya, parang mga Lego figures siya, tapos nakakagawa ka ng mga structures, nakakapaglaro ka ng ibang mga games. So, on its own, Roblox, yung game itself, yung base game, hindi siya masama. Kaso, pwede ka, as a user, pwede kang gumawa ng sarili mong game, gumawa ng sariling structures. At yung ibang games na nakikita natin, ay may mga mature contents at saka may mga violent contents. Iba pa dyan yung banta na nahuli natin na because of their chat function, nagagamit ito ng mga unang-una ng mga drug traffickers para mag-conduct ng business, arms dealers. At ang panghuli, yung mga terorista at saka yung mga extremists na kamakailan lang may nahuli tayong 7 mga kabataan na hinikayat gumawa ng mga terroristic acts, school shootings dito sa bandang Southern Luzon. So, marami tayong banta na binabantayan dito sa platforms na to. Kasama na dyan, syempre, yung child exploitation, child abuse, at saka yung child trafficking natin. And you think, Yusek, itong mga nabanggit mo, sapat na batayan para tuloy ang iba nitong larong ito? Definitely. At naka-anchor ito sa iba't ibang mga batas natin. Andyan yung child abuse law natin. Andyan ho yung OSAIC-CSAIM laws natin. Andyan din yung 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. At iba't ibang mga batas pa ho na nakapaloob sa ating bansa na enough legal basis for us to effectively ban this particular platform. Especially, it even involves the welfare and safety of our Filipino children. Okay. Ano naman po ang paalala ng CICC sa ating mga magulang at maging sa mga naglalaro nito, lalo na sa ating mga kabataan? Unahin ko na yung mga kabataan na galit sa akin ngayon. Okay. Ang pangunahing tungkulin namin sa ating pamahalaan ay pangalagaan ang kapakanan at seguridad ho ninyo. So, kung ano man yung ginagawa namin na pagre-regulate at kung sakasakali ibaba namin platforms, it is with the end goal to protect your safety and well-being. Hindi ho namin to gustong gawin, pero kung halimbawa naman itong mga platforms na to ay magiging daan para sa inyong kapahamakan, kailangan we have to step in. Sa mga magulang naman, government can only do so much. Kailangan pa rin ho ang patnubay at pangangalaga nyo sa inyong mga anak. Bantayan ho nyo lahat ng mga experiences nila at ginagawa nila online. Kailangan nyo bantayan nyo sino yung mga nakakausap nila online. And pangatlo, kailangan gabayan nyo ng lahat ng experiences ng mga anak natin online ay properly guided para ma-explain natin yung context, yung mga napapanood nila, yung mga nilalaro nila. Okay, and just to emphasize and reiterate, Yusek, hindi ito basta ibinaban nila, dumadaan ito sa pag-aaral, sa proseso at investigasyon. Tama ho, at hindi lang ho basta yung safety ng kabataan natin, but it also, in this particular case, it crosses the boundaries of cybercrime na kasi yung mga cybercriminals doon na rin naglalagay. Okay. So sa ibang usapin naman tayo, Yusek, nilunsad niyo po kanina lamang ang kampanyang Yes to Summer, No to Scammer. Ano pong detalye ito? Tama. So, yung Yes to Scammers, No to Scammers ay isang kampanya ho na CICC para protektahan ho ang ating mga kababayan laban sa mga online scams na magaganap ngayong vacation break. So, ano itong mga to? Ito yung mga commercial scams katulad ng shopping scams, delivery scams, at lalong-lalo na yung mga travel scams kasi magbabakasyon. Marami sa atin ang pupunta sa iba't ibang lugar, magbubuk, at hindi natin alam, yung binubuk pa nila, scammer pala, nagbayad na tayo ng pero pag pumunta tayo doon, hindi pala sila kasama doon, hindi pala sila accredited at hindi nakapagpa-reserve. Ang ibang kaso pa nga, nagbubuk kaya ng bahay na private house, hindi naman pala vacation house ang binubuk mo. So, ito ang kampanya ng CICC, not only to inform our public, but
to emphasize na pag na-biktima ho kayo nito, wag ho kayo mag-atubiling tumawag sa hotline 1326 para ho masawata itong mga scammer na to. Okay. Well, bago pa man itong summer season or summer vacation season, pakulit-ulit na natin pinaalala dito sa ating programa. Pero dahil nga po hindi nawawala itong mga scammer, lalo na ngayon summer vacation, ano po ang patuloy na paalala ng CICC sa ating mga kababayan? So, pinapaalalahanan pa rin natin yung mga kababayan natin na to adopt those 4 attitudes. So, unang-una, maging mapagmatsyag. Always verify at saka tingnan kung legitimate ho talaga yung mga binubuk natin. Dapat ho maging mapagduda. If it's too good to be true, dapat ho i-report ho natin. Kailangan ho maging alerto ho tayo at saka mapagdamot sa ating information. Hindi tayo nagbibigay kaagad-agad ng ating mga information. And pang-apat, ugaliin ho natin magsumbong sa hotline 1326. Hindi man kayo nabiktima, pero magsumbong kayo para wala nang ibang mabiktima itong mga scammers na to. Okay. So, Yusek, ito pahabol ng tanong kasi may mga kaibigan din ako na nabiktima itong scam online, booking and everything. Pero kasi ang nangyayari, pagkakausap nila itong si scammer, ang ginagawa, hindi lang basta GCash account or e-wallet account ang gamit. Para mas mabuild yung credibility nila, ang binibigay nila bank account. Does that mean credible enough pagka bank account na yung binigay o kailangan pa rin ng further verification? So, ang sinasabi natin, ni-advise natin, just book doon sa mga legitimate applications. Okay. At may additional safety. At saka always book, pag hotel naman yan, di ba? Always go to the official website of those hotels, of official applications of those hotels. At doon sa sinasabi mo, Josh, no, na pag halimbawa bank account ang ginagamit, hindi automatic yan na hindi yan scammer. Pero kasi because of the new AFASA law, mas mabilis natin makahabol itong mga scammers na to. At may posibilidad na ngayon mabawi natin yung mga binigay nila sa mga scammers na yan. Wow, okay, that's good to hear. Well, on that note, maraming salamat, Undersecretary Aboy, sa mga updates na ibinahagi mo mula sa amin o sa amin mula sa CICC.